May dumayo nga pala sa aming TMX 155 na sobrang sakit na raw ng ulo niya sa gastos dito. Gawa nga ng sobrang dami niya na raw napalitang stator at iba pang parts sa motor niya. At bukod pa nga daw sa mga parts na dinala niya na pinagpalitan niya, hindi niya pa raw naitabi yung ibang stator nito. At kung bibilangin niya nga raw yung napalitang stator dito, nasa 7 piraso na raw bukod pa yung charger at CDI nito. At kaya niya nga daw dinala yung mga pinagpalitan niya, para mapaniwala na rin daw kami na paulit-ulit na nga lang daw yung sira ng motor niya. Nahumantong na nga daw na kung ano-ano na rin yung pinabili sa kanya, na dalawang charger at dalawang CDI, at bukod pa nga daw yung stock na sira na raw yung CDI. At kung susumahin niya na nga raw yung nagastos niya dito, baka nakabili na raw siyang isang second hand na motor kung isasama pa daw yung labor. At napapaisip na nga raw siya guys na ibenta tong motor niya para makapaglabas ng bagong motor. Pero nung napanood niya raw guys yung mga video namin sa pagwawiring ng mga motor, nagkaroon na raw siya ng pag-asa para magawa itong motor niya, para hindi na raw bumalik sa sira at gastos itong makina niya. At hindi na nga namin to palalagpasin para magawa itong motor niya, at para matulungan na rin namin siya sa problema niya. Dahil yung mga ganitong issue guys basic lang sa amin to, at susurin talaga namin na hindi na talaga masisira itong bagong stator niya. At sa may pag-check nga pala namin ng secondary coil, dapat umilaw at meron dapat 2.7 ohms. Pero kung kayo naman guys yung magto-troubleshoot ng mga stator, mas magandang gamitan nyo na lang ng test light para hindi na rin kayo mahirapan at aralin yung mga ganitong scanner. Pero bago kayo guys sumubok sa mga ganitong pagwawiring, kailangan dapat aral nyo para hindi na rin kayo mahirapan at hindi na rin gumastos ng malaki yung customer nyo. At sa mga ganitong senaryo guys, handa naman kami magturo sa inyo sa pagwawiring ng mga motor, na dapat alam nyo muna yung mga basic wiring tulad na lang ng positioning, na hindi dapat unang pag-aralan yung mga color coding. At handa naman kami gusto tumulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga beginner na gumagawa ng mga motor na gustong matuto. At dito ngayon nabaklas na nga namin itong magneto cover na nakapaloob nga dito yung stator. At bago nyo nga guys mabaklas yan, gamitan nyo ng 5mm na ala rings at 4mm sa pulser nito. At kung ikakabit nyo na guys yung bagong stator, siguraduhin nyo talagang mahigpit yung mga bolts nito. Pwede rin kasi yan guys isa sa dahilan kung bakit umiitim at parang sunog yung light coil nito, kung sakaling maluwag yung ground nyan. At dahil tapos na nga namin ikabit yung bagong stator, dito isasalpak na namin yung magneto cover. Saka namin hihigpitan yung mga bolt nito ng 11 Nm. Saka namin sunod ilalagay yung starter gear, at huwag nyo rin kalimutan yung dalawang washer nyan bago nyo isalpak yung cover nito, at higpitan nyo rin ng 11 Nm para sakto lang at walang magiging leak. At ang sabi nga pala sa amin guys ng may-ari nyan, naka-battery operated pa nga yung CDI nito. At susubukan nga pala muna namin tong paanda rin gamit yung CDI na 4-pin na pagkakagawa dito, para maipakita rin natin sa kanya na stator lang yung pinalitan namin dito, aandar na to. Pero hindi ba yan guys yung gusto talaga naming mangyari? Dahil ang gusto kasi namin guys mabalik yung stock na CDI nito na sinasabi nilang sira. At dito may papakita na nga natin sa kanya na aandar na tong motor niya, na stator nga lang yung pinalitan namin dito. So yun nga guys, narinig nyo naman, mandar na talaga itong motor niya. At para sa amin naman guys, hindi pa talaga gawa itong motor niya, na pwede rin kasing masira yung bago namin ikinabit na stator. Sa kadahilan ng nagda-drop voltage na nga itong battery niya, dahil battery operated pa nga itong CDI niya. Dahil ang magiging cost niyan guys, magiging mahina yung mga accessory wire nito, na magiging sanhi ng pagkaitim at pagkasunog ng secondary coil nito. Kaysa nga pabili namin siya guys ng bagong battery, ibabalik na lang namin yung stock na CDI nito, para magiging AC type na yung supply, at focus na lang yung secondary coil nito sa mga ilaw niyan. Pero okay pa naman guys yung battery niya kung sa mga accessory niya lang at ilaw gagamitin. Dahil marami rin kasi siya guys additional load sa motor niya, kagaya na lang ng MDL at iba pang mga ilaw sa sidecar niya. At sana naman guys naiintindihan niyo yung pagtuturo namin. Napipilitin pa namin mas maintindihan niyo sa pagwawiring namin ng mga motor. At hindi may papakita na nga namin sa inyo, napapaanda rin namin to gamit itong stock na sinasabi nilang sira. At itinapaandar na nga namin to gamit yung stock na CDI na sinasabi nilang sira, na hindi na nga umaasa sa supply ng charger at battery, dahil AC type na guys yung supply ng power system niya. At bago nga namin tutuloy ang ipauwi sa may-ari, dito iayusin muna namin yung mga wiring nito, para kung mabasaman hindi magkakaroon ng problema, na sigurado na rin kami na hindi na masisira yung secondary coil niya kahit hindi pa siya bumili ng bagong battery. At dito nga guys medyo malapit na nga rin kaming matapos, na hinintay talaga ni sir yung pagkakagawa namin dito. At napahanga nga daw namin siya guys, dahil yung sinasabi nilang sirang stock na CDI napaandar namin. At may kamahalan din kasi guys yung mga ganitong stock na CDI, kaya dito ipaandarin na natin to. So yun na nga guys, narinig nyo naman na umaandar na talaga itong motor niya. At sure na rin kami dyan talaga guys na hindi na masisira at masusunog itong stator niya, na hindi na nga siya ulit bibili ng mga bagong collection, na katulad na lang nitong nadagdagan pa ng isa. At kasama na nga dyan guys yung dalawang CDI na 4-pin na sinabi naman namin sa kanya na buo pa. At pwede niya pa nga yan guys ibenta para makabawi-bawi man lang siya sa nagastos niya dito. At ang nagastos niya nga lang pala dyan guys 900 lang kasama pa labor. So yun nga lang pala guys, at kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video, at kung gusto nyo pang maraming matutunan sa amin sa pag-wiring ng mga motor,
motor at makatulong na rin kayo sa mga tinutulungan namin. Pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.